It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories for watching this day 1 of 2026. The Philippines has expressed deep concern over China's military drills around Taiwan. Defense Secretary Gilbert Chodoro says Beijing's actions are creating cracks in an already fragile geopolitical environment. China, for its part, says Taiwan is an inalienable part of its territory and urges the Philippines to stop interfering in what it calls its internal affairs. Beijing earlier said it successfully completed the military exercises codenamed Justice Mission 2025 and vowed to continue training to thwart Taiwan independence efforts. PHIVOLCS has raised alert level 2 over Mayon volcano. This comes after a sharp increase in rockfall from the summit lava dome, with daily averages rising to 21 in late December and a record 47 events recorded on December 31. State volcanologists warn of a possible magmatic eruption due to signs of shallow magmatic unrest. Signs of magmatic eruption. A magnitude 5.1 earthquake struck waters of Davao Occidental this morning. Meantime, Manay, Davao Oriental, and General Luna, Surigao del Norte were hit by magnitude 4.5 and 4.1 tremors, respectively. PHIVOLCS says no damage is expected from the three earthquakes. And the Health Department reports a total of 235 firecracker injuries from December 21, 2025 to 4 a.m. of January 2026. Injuries are mostly linked to unidentified fireworks, boga, and five-star crackers. The DOH is advising the public to seek immediate medical attention in case of accidents and to call the National Emergency Hotline 911 for emergency assistance. And joining us today again in the studio, we have One News Defense Editor and Pulitzer Prize winner, Mr. Manuel Mogato. Good afternoon and Happy New Year to all. At para sa isang special na edisyon ng Wag Po, kasama natin sa Zoom ang ating prized political pundit na si Tito Ronald Llamas. Nasa biyahe na naman. Aba, priced ka. Prized ka na ngayon, Parang compliment yun, Saan ang biyahe mo ngayon, Ronald? Ha? Saan ang biyahe mo ngayon? Parang rare yun, Rare na compliment yun, Priced. Grabe ka naman. Para bang Pulitzer Prize yun? Saan ang punta mo? Mukhang may larga ka na naman, Hindi. Pumuli lang ng kwan. Pumuli lang ng mga gamit sa farm. Aba. Anong traktora? Gentleman farmer talaga si Mr. Ronald Llamas. Ano yung mga tayo mo dyan? Farmer lang. Iba yung gentleman. Ibang gentleman. Ano yung mga alaga mo dyan? Mga legal ba yan? Meron akong dinosaur. Dinosaur? Extinct na yun eh. Hindi Extinct na. Dami sa Congress, Oo, correct. Meron din ilan sa Senado. Reptiles yun, nasa Congress. Well, I get what Ronald means kasi sabi nga nila, di ba? The crocodiles are are throwback to the era of the dinosaurs. Yan, Yes, parang kwan yun, parang shark. Shark, di ba? crocodiles. Yan. They have evolved over those so many centuries, but they have not evolved that much. So it's still you can still draw a line of their ancestry. Pati centipede. Pati yung ipis. yung ipis ang nag-endure. Maski sumabog tayo The one atomic bomb. creature that can probably survive a nuclear holocaust. Despite us. Tito Ronald. Kamusta ang inyong New Year? Hindi ba nasabugan si Mogs? Aba nalasing ako sa champagne. Talaga? Oo. Teka, bawal sa yun? Bawal, pero tumikim ako eh. Trouble tayo nito eh. Sabay ngiti sa akin yun. Teka, ikaw ba'y naglitsyon? Hindi, yung sugpunga tsaka crabs. Hindi ba bawal din sa'yo yun? Bawal din. Oo. Ako, ang dami kong crabs. Yung galing sa Buanga. Uy, kuratsa naman tayo. Kuratsa yun, kuratsa. Kuratsa, oo. Lalaki.
Ang lalaki ng kuratsa, may nagbigay sa akin, nagpadala. Tapos may nagbigay ng 2 lechon. Oo. Tapos Diba? yung kuratsa, i-ano mo sa gata. Ha? Yung kuratsa, luluto mo sa gata. Kinuha namin sa sa garlic at saka butter. Butter hindi ko pa garlic. Yun, subukan oo. yun ah. Sarap yun. Kuratsa, Butter garlic garlic, butter. Oo, sarap yun. Kasi usually yung luto 'di ba sa doon sa South Steam. Steam siya Oo, o kaya steam. gata. Oo. Pero ako gusto ko Yung steam. alabar sauce ang kuratsa. Yung taba ng talangka, tapos nilagay mo sa gata. Ayan, oo. Tapos Yung- pag doon, alabar sauce. Buhay pa ba yung alabar? Oh, ano pa ba? Sarado na. Oo, parang Wala na, no? Kasi dati meron dyan sa West Avenue, West eh. Avenue dati. West Avenue. Tagal na nun. Sobrang tagal na nun. Talaga. Pero yung Okay, alabar talaga. sa Zamboanga, ginawang headquarters ni General Braulio nung Kawakawa incident. Oo. Doon kayo natulog, no? Diyan kami natulog. Tabi ng airport yun. Paborito ko yun. Katabi ng The Village. Alam mo, ang problema ko lang sa kuratsa, ang dami mong hihimayin para makakuha ng karne. Oo, kasi maliit yung ano. eh. Siyempre, pag masarap, dapat pinaghihirapan. Kaya pinaghihirapan. Sabi na nga, may ganung hirap eh. Gusto mo, para kang si hinihintay yung puno ng mangga, mahulog sa kanya. Hindi naman ganun. Ako gusto ko, pagbiyak mo, ladlad kagad yung yung karne. Para Iba yung Oo, kuratsa, yung mas beef, masarap. no, yung Oo. beef na ano, oo. Exotic yun eh, yung kuratsa. Bumili ka na lang ng crab meat para Sabi- para mas masarap, mas madali. Okay. Mas masarap pa rin yung galing sa kwan. Yung Galing okay yung sa process shell. na crab meat na crab sticks na. Yung taba, Ano yun? Arena yun. lalo na yung taba. Masarap din yung coconut crabs. Ay, diyan ka Hindi ko diyan ka tutunugan kumain yun. sa Gloria Oo. Maris. Doon sa Zamboanga, may mga coconut crabs. Pero di ba minsan yung coconut crabs may mga may mga parasites? Hindi ko alam, pero masarap eh. Walang pakialam eh. Lahat Oo. naman, Basta iluto mo lang. lahat naman ng hayop may parasite. Sa Lahat bagay, naman, kahit tayo may parasite. mga hayop sa mga institusyon may mga parasites, di ba? Ay, ang daming parasites. Oo. So, yan, napunta sa yung usapan natin sa pagkain na naman. Ay, New Year eh. Pagkasama si Mugs, parati na uwi tayo sa pagkain. New Year. Ay, tuloy, nawala si Ronaldo. Nawala. Ay, baka bumaba na si Ronald. Dahil si Ronald Llamas ay nasa Batangas at nasa kanyang farm. Pabalik na sa kanyang farm pagkatapos bumili ng mga kung ano nung anik-anik. Ay, baka traktora binili niyan. Yan po ang ating gentleman farmer na sabay-sabay sa pagiging ating resident political pundit. Okay. Oh. Bogs, ano malaking story natin ngayon na developing dun sa Aba, sa domestic, wala gaano kasi puro yung Putukan. naiwan lang eh nung 2025 yung mga Cabral files, kay Libiste, yung budget luma na lahat yun eh. Pero yung mga Kailangan natin forward looking for Nal, nagsisabi ka. 2026. Oo. bumitaw. bumitaw, oo. Nal, tawag kami ulit. Nagsisabi ka kanina, bumitaw na naman yung connection eh. Kailangan natin forward looking matuloy ba yung impeachment kay Sara at kay We have BBM? one month to Oo. figure that out. Yes. But at the same time kasi this early, actually last month pa nag-commit na ang isang grupo, yung Makabayan Yung Bloc, Makabayan Bloc, that they oo. plan to file another impeachment case when the one-year ban on impeachment complaints expires Yeah. on February 7. Saka yung budget na pipirmahan ni Pangulong President Marcos, no? Tignan natin kung That's expected on Monday. pero tignan natin kung may mga opposition dahil some congressmen are planning to file challenges sa Supreme Court. Including Edgar Erice. Ayan, si Ronald is back eh. Pero nisisabi ng konti Ronald. Dinig mo kami, Ronald. Wala, naputol Wala. na ulit. Naputol. Actually, the question now is the President going to sign the General Appropriations Act for 2026 and toto, or is he going to do line item vetoing? Baka tulad nung 2025. Oo, binigay may siya, selective no? vetoing siya. May line item veto siya eh. I think among others, 26 billion for 2025 ang kanyang binito sa insertions. Sana ibito niya yung mga ayuda.
Parang hindi yata, ano, hindi likely. Hindi naman niya binito this year eh. Hindi niya binito last year. Oh. Oh, I mean, for this year's, nga pala, last year, sorry. Last year, oh, Last year, hindi niya 2025. binito, oh. He did not veto, not even yung 26 kasi, billion na... Last year kasi, an election year. Oh, yeah, So, yeah. he has to Midterm. help his candidates win the election. Pero ngayon, 2026, walang election, no? Tsaka, alam naman ng lahat na medyo ayaw nung ating mga mamayan yung ayuda, no? Dahil nakapunta lang daw sa patronage, no? Kaya ewan natin, sana ay bito. On the other hand, yun nga, we were talking about it just a while ago, come February, mag-expire na yung one-year ban on impeachment, Impeachment, filings. So the president may, I'm not saying he will, but the president may think in terms of needing The support support in Congress. of the Congress, oo. Di if ba kaya it plans to ni move that forward. Boji yan? Hindi kaya ni Boji na i-shepherd? Actually, maganda itanong yan kay Ronald ngayon kung humayin na si Team Red siya. Kasi remember, the last time Congress filed an impeachment complaint and impeached sa Duterte, naghugas kami yung Pangulo. At Yes, least in public. Nal, dinig mo ba kami? Yes, at saka nung sumabog yung kwan, nung sumabog yung ayuda, wala pa yung mahiya ka naman. Oh, yeah. Oh, yeah. That came so much later Oo. July na yun eh. Yung Oo. ayuda scandal was December, Yes, January. yes. Yes. Bok, pero Kaya, we iba yung soft pork ngayon, iba yung soft pork nung early this year. Last year. Oo. Young pork daw yun, Tosino. Ng CDO. Pagkain na naman. Nauwi naman tayo sa pagkain. Bok, pero we were wondering aloud. Tell us what you think, ha? Di ba, by February 7 nga, expired na yung one-year ban. One-year ban on the impeachment. impeachment complaint from last year. Do you think that the president would be exercising his line veto powers on the 2026 General Appropriations Bill, specifically some provisions that benefit Congress if he is interested in pursuing or at least encouraging an impeachment complaint against VP Sara? Nawala si Ronald. Marinig Eh, dapat Yun. kwan, no? Ano dapat? Hello? Bok, chapi ka. Nawala. Dapat ayusin niya yung budget dahil bumababa yung kanyang approval ratings, no? Bumababa yung kanyang approval ratings at mas mataas sa kanya yung kanyang vice president. So kailangan niyang isang indicative na kailangan niyang gawin ay ayusin niya yung budget or else baka magpatuloy siyang bumaba. So what does that mean? Do you think he's going to uphold or do a line veto on, for example, Ang alam ko, MyFIP? ang alam ko Ed, may request yung civil society at saka yung simbahan. Ibito niya some of the items of the 2026 budget. Like what? Like what? Like yung part nung Ayuda. part nung unprogrammed allocations. Yung 243 billion. No? Oo, parang ang request lang ay wag galawin sa program yung modernization at Foreign assistance. yung Important assisted, no? yung foreign assisted. Yeah, yung dalawang yun. Oo. No? Kasi yung modernization is only 50 billion eh. Maliit, masyado maliit yung modernization, no? That's only 1/5 of the entire unprogrammed appropriations budget Yes, for oo. 2026 as proposed in the GAB. Segue natin, no? Kasi yung modernization, importante yan sa nangyayaring gulungan sa Taiwan. No? Na China has conducted a 3-day live fire exercises around Taiwan. You know? Sinirkel nila yung Taiwan island, no, ng kanilang vessels at aircraft, no. Abok, let's bring in our guest for today. Yes. January 1, 2026, we have with us retired Philippine Navy Rear Admiral Romel Ong, who also teaches, I think, At practice at the Ateneo de Manila Ateneo, University. Admiral Ong, thank you for joining us.
Magandang hapon, Ed, Manny, tsaka Sec Ronald. Opo, magandang... Happy New Year, Admiral! Yan, yes, Yeah, sir. Happy New Year, Happy Admiral. New Year, Oo. Sec. Oo. Admiral, no, kasi China has been doing exercises around Taiwan, no, for years. What is new in these exercises? Ano bang significance itong exercises na ginawa nila nung end of the year? Thank you, Manny, for the question. So, i-deconstruct natin siya in two aspects. Yung political tsaka yung operational. Okay. Yung political, parang response yan ng China doon sa nangyayaring engagement between the United States saka yung Taiwan. Yung nagle-level up kasi yung Amerika in terms of yung support sa Taiwan, which is contrary doon sa kumbaga yung gusto mangyari ng China, which is hayaan na lang yung Taiwan mag-isa. Okay, so that's the political part. So yung exercise, may aspeto kasi exercise, tinatawag namin yan yung signaling tool. For signaling, ibig sabihin, ginagamit mo yung exercise para magpahiwatig ng doon sa isang target audience mo. Ginagawa rin naman natin yan sa balikatan. Ginagamit natin siyang signaling tool for military diplomatic purposes para magpahiwatig sa ating target audience, which is kadalasan China. So yun yung political. Yung operational, meron yan yung tinatawag na, may generic na, sa campaign planning, meron yan generic na phasing. Tatlong phase yan. Yung shaping, yung decisive phase, tsaka yung termination phase. So sa shaping, yung bang kinakahon mo yung objective mo in such a way na yung gusto mong mapaloob, which is yung Taiwan, ma-isolate siya. At the same time, gusto mong itsapuera yung mga maaaring sumuporta sa kanya. So in this case, yung paglatag ng exercise is to shape away yung US at saka yung, I think, yung Japan. Kasi kung marirecall nyo, Manny, merong statement yung bagong Prime Minister ng Japan lately na naging controversial. Yes. So, So, they will merong have to ganon. respond. Merong ganong laro siya. Ang nakita ko lang na is, hindi natin napansin, kasama tayo ron sa shaping hindi lang tayo masyadong sensitive dun sa signaling ng China sa atin. Kung makare-recall mo, mga last 2 days, merong insidente ni-report yung Coast Guard. Yung research vessel doon sa Cagayan. Norte. Tapos yung report ng Philippine Space Agency, yung parang remnants ng rocket na tatama doon o babagsak doon sa Norte rin. Okay? So, kung i-interpret natin yan, it's a benign, kung parte yan ng exercise in a way, signaling nila yun sa atin. Kasi kailangan, kumbaga, kung gusto mong i-occupy o atakihin yung Taiwan, kailangan parte ng plano ng China is paano niya i-isolate yung Taiwan away from sa Pilipinas, sa Japan, tsaka South Korea. Kasi yun yung yun yung mga allies ng Amerika na pwede magsuporta sa Taiwan. So yung posisyon ni President Marcos na kahit ayaw natin o gusto, damay tayo diyan kung may mangyari sa Taiwan. Tama yun. Kasi hindi masyadong significant yung parte yung northern part ng Pilipinas para iwasan ng China kung ano man yung plano niya sa Taiwan. Admiral, Yes, Sec. isang dahilan kung bakit medyo aggressive yung China ngayon sa Taiwan, at least lately, dahil doon sa billions of dollars ng US. ng military armaments na binenta ng US sa Taiwan. 11 billion. No? Ang tanong ko, Admiral, ay gaano ba ka-solid ngayon ang commitment ng US sa Taiwan? Dahil nung panahon ni Biden, for the first time, an American president admitted that they will defend Taiwan militarily. Paglihis ito dun sa strategic ambiguity since nung panahon ni Kissinger, no, na naging parang foreign policy ng US vis-a-vis Taiwan. Pero ngayon, tutuloy ba ni Trump yung ganong klaseng statement ni Biden? Or babalik siya dun sa strategic ambiguity ni Kissinger?
Salamat sa tanong, Sec. Actually, may sinulat akong op-ed dyan sa Rappler eh. Ang tawag ko dyan, strategic retreat na eh. Hindi na ambiguity. Kumbaga, magko-concentrate si Trump sa ano eh, sa Western Hemisphere eh, sa continental Americas eh. And kung ano man yung suporta niya sa Taiwan, I think these are residual yung after effect ng ano niya eh, ng prior commitments ng US. Kasi may suporta dapat na tinanggap yung Taiwan noon pa na hindi na ibigay ng Amerika. Okay. Kumbaga may utang yung Amerika sa Taiwan. So this is part yung parang binabayaran lang niya yung mga suporta kasi hindi naman libre yung bigay ng Amerika eh. Binabayaran ng Taiwan yun. Eh. Business yan. Okay. Negosyo yun eh. Then balikan ko lang yung tanong ni Sec Ronald, yung kay Biden versus Trump. Ang assessment ko kasi ever since, even nung time ni Biden is merong sense of overcommitment yung Amerika pero hindi niya mapilapan, hindi niya kayang gampanan. Ang pinanghuhugutan ko rito is example ko lang yung US Navy nila kasi may problema yung Amerika sa shipbuilding capability nila at saka yung number ng mga vessels nila ng US Navy na nag-decline significantly since 2015. So kaya ang concentration ngayon nila ng Trump administration is paano i-revive yung kanilang shipbuilding industry na nawala nung partly apektado siya ng globalization eh. Kasi lumabas sa Amerika yung talento eh, tsaka yung capability napunta sa China, napunta sa South Korea, napunta sa Japan, napunta sa Europe. So ngayon, wala nang industrial base yung Amerika for shipbuilding. So even if mag-commit si Trump at the level na kinumit ni Biden noon, nakikita naman natin sa sa media reports, meron time nga walang aircraft carrier battle group sa Pacific Ocean eh. Nandun lahat sa Middle East eh. Kumbaga kinakapos na siya. So maaring hindi gustuhin man nila, maaring hindi nakayanin because of yung industrial capacity, supply chain issue, tsaka yung lack of assets na eh. Follow up lang, Admiral, no? Perhaps may ganong klaseng weakening yung US in terms of commitment sa Taiwan. Sabi nyo nga, strategic retreat. Pero siyempre, iba yung kanilang relasyon sa Japan at saka sa Korea. Halimbawa, ang Japan ay with the current Prime Minister, for the first time, nag-establish ng mga offensive missile capability dun sa island ng Japan na nearest Taiwan. So, kung madadamay sakali ang Japan at saka ang Korea sa isang possible invasion ng China sa Taiwan, hindi ba mauobliga ang US na if not defend Taiwan, at least defend Japan and Korea? Salamat, Check. I-qualify ko lang yung tanong mo, yung sagot ko sa tanong mo. Sa akin kasi symptom yan nung kumbaga, babalik ko rin sa statement ko kanina na medyo kinukulang na, kinakapos na yung Amerika. So makikita natin, yung South Korea at saka itong Japan, nag-modernize din ang military nila. In fact, yung Japan, halos bibitawan na niya lahat yung commitments niya nung post-World War II eh. Na kumbaga peaceful nation na siya, hindi na siya magre-rearm. So ngayon baliktad eh, kasi nagkakaroon ng vacuum. So alam naman natin, nobody wants a vacuum. Pag may vacuum yan, may magpipilap dyan. So nangyari, dahil kinakapos si Amerika, pinipilapan ngayon ng Japan yung vacuum dito sa East Asia. At the same time, yung South Korea ganun din. In fact, parang kung pahapyaw, kung titingnan natin, meron ng konting bulong-bulungan about developing a nuclear capability both for South Korea and Japan. Medyo hindi pa ganun na traction, pero meron ng ganun. Kasi nga nakita nila, magkakaproblema na tayo kay Amerika in terms of yung commitment niya sa region. That would be controversial if Japan starts nuclear capability. Admiral, pasundot lang ako kasi we've talked about the US commitments to Taiwan, to Japan, to Korea. What about the Philippines naman? I do recall several years ago we started getting a clear messaging from the US as far as the MDT is concerned na they will stand by the MDT, with stand by our ironclad commitment, or their ironclad commitment
to the Philippines. But with what's happening now, with Trump again focusing on the Western Hemisphere, will that affect how the U.S. interprets the MDT and when it can be triggered? Salamat Ed sa tanong, no. So kung titingnan mo yung kung nabasa natin yung ano, yung National Security Strategy, yung kaka-publish lang nila. Itong December. I think this month lang eh. December po. Hindi naman mention yung Pilipinas eh, except South China Sea. peripherally mentioned because of yung South China Sea. Yeah. Mhm. So ibig sabihin, hindi po medyo literal yung interpretasyon ko doon. Peripheral yung Pilipinas sa issue. Ang focus nila is to keep the South China Sea open to freedom of navigation. Okay? Mhm. So ang nakita ko dito kung interest ng Pilipinas ang pag-uusapan, kakabit 'yun doon sa South China Sea interest nila, which is make sure that that part of the global commons is open to commerce and maritime traffic. Hindi siya isasara. Okay. So doon kung planner ka ngayon ng Pilipinas, doon may kakabit ngayon yung ano mo, paano mo ngayon papasok yung interest natin, tsaka saan magko-convert sa interest ng Amerika. But to be specific about it, for example, I know what you mean. But they just simply want to keep South China Sea open, freedom of navigation and all that. But for specific areas like, for example, sa paligid ng Sierra Scarborough. Madre o BRP Sierra Madre, Scarborough, that area does not necessarily force the U.S. to commit because of the issue of freedom of navigation. That might be seen lang as something between the Philippines and China. So if there's friction in those specific areas, would the U.S. come to our help? Ang sagot ko dyan, Ed, kung marirecall mo lumabas sa media, kaka-establish lang nila yung Task Force Philippines, November. Yeah. Oh, yun. So yun yung sagot sa tanong mo. In terms of yung commitment, nag-set up na sila ng, ang tawag namin dito, CCC, yung Command Control Communications Mechanism para mag-usap yung armed forces natin tsaka yung Indo-PACOM. So, nilagay na nila yan dito sa Pilipinas o sa Manila. Sa Camp Aguinaldo. Okay. Oh. Kumbaga, operational mechanism na yan eh, para mag-usap eh. Kasi before, ang discussion, Manila at Hawaii, sa Honolulu. Medyo malayo eh, yung ano. So I think yung pagkakaintindi ko, yung Task Force Philippines evolved from yung task group o task force kinrate nila after yung June 17 incident. Task Force Ayungin. Ayun, sa Second Thomas Shoal. So meron may sila kinrate nyo. So Oyster Bay. ito yung parang evolution yan. Nag-level up siya, naging Task Force Philippines. Pero Admiral, kasi sa NDAA nila na pinasan ng US Congress, parang lumaki yung military assistance sa Pilipinas. Parang merong 500 million a year for 5 years. So, total of $2.5 billion. At meron pang 1 billion loan na repayable after 17 years. Ano pong indication niya na talagang tumutulong ang Amerika sa atin? Kasi tayo yung weakest link, capability-wise, tayo yung weakest link sa First Island Chain eh. Oh. So, kailangan natin mag-level up. Yung kumbaga mag-level up tayo. So, yun yung nila, yung solution nila is i-supportahan tayo in terms of financial para we have enough resources to actually modernize. Kumbaga, yung modernization budget ng AFP, parang partly nadamay din ng flood control yun eh. So, Oo. Binawasan noong 2025, binawasan yung modernization. hindi naman kalakihan na nabawasan pa. Oo. Pero in relation dyan, Admiral, no? Usapin ng South China Sea, West Philippine Sea at saka Taiwan. Pero di ba ngayon nagsisimula na mag-establish ng missile system ang US sa ating northernmost tip in relation sa Basa Strait at saka in relation ostensibly sa possible invasion ng Taiwan. Halimbawa yung Batanes Group at saka yung Ilocos. Di ba nagsisimula na sila mag-establish ng mga missile systems dyan? So hindi ba yan a possible flashpoint? Dahil kung yan hindi lang yan in relation sa South China Sea, kung hindi in relation na yan sa Taiwan. Salamat, Check, sa tanong.
Number one, dapat itanggalin na natin yung mindset na ang Taiwan tsaka South China Sea magkaiwalay. O yung Northern Philippines tsaka yung West Philippines Sea magkaiwalay. Isang kumbaga sa naval context, isang theater of operations lang yan. Kasi dagat lang yan eh. It is connected eh. One flows from the other eh. So hindi mo pwede siyang iwalay. So isang theater of operations lang yan. Hindi mo pwedeng i-segmentize si Ayungin Shoal, si Panatag Shoal, or si Pag-asa, tapos si Batanes Group of Islands. Isa lang theater of operations lang yan. Pangalawa, dalawa lang naman ang choice natin eh, o pati ng Amerika eh. Either hayaan natin yung business as usual, then si China would sometime in the future escalate and actually make a move on Taiwan. Then we will be facing a very difficult political question, which is, do we allow the Philippines to be used as a staging area for counter-response sa Taiwan? Okay? So ang point of view ko dito, which I think yun din ang ginagawa naman ng armed forces natin tsaka ng Amerika, is wag mo na antayin na dumating pa doon. So the best way to do it is create the deterrent effect right now. So that means i-harden mo na yung Northern Philippines with the appropriate capabilities para ma-disrupt mo yung calculation ng China. Kasi right now, ang calculation niya, open si Basi Channel, open si Luzon Strait, open yung Batanes Group of Islands. Now, kung in-strengthen natin yung, hinarden natin o in-strengthen natin yung posture natin doon, magdadalawang isip si Taiwan, si China ngayon. Uy, medyo dihado na yung barko ko kasi meron na silang mga missile system doon. Obvious naman na ang target niyan yung barko ko eh. So baka sakali hindi ko na itutuloy, baka 10 years later na lang ako mag-iisip. So the point is, it's either we disrupt the calculation ng China now or pay for it with a political dilemma or political dilemma in the future kung papayagan pa natin yung Amerika maging staging area yung Pilipinas. So, Admiral, dun sa balikan ko lang yung assistance ng Amerika, ano pong dapat na capability ang dapat nating kunin, i-acquire with this $3.5 billion assistance of the US? Ang problema ko lang sa assistance from the US, kailangan ang bibili mo American equipment. Medyo mahal yun. Okay. So, at least for the Navy, I can all speak for the Navy, nailatag na naman namin yung capability requirements eh. Kaya nga bumili tayo yung land-based anti-ship missile system, yung BrahMos sa India. Anti-shore, oh. Kasi ang ano namin doon, hindi natin kayang talunin si China yung paramihan ng barko. Mm-hmm. Okay. So ang nangyari, ang ano doon is kung magkakaroon ng problema, we will address it from land. Okay. Opo. Hindi pa natin pwedeng gawin, Admiral, yung ginawa ng Ukraine since hindi rin ganun ka-dependable ngayon yung support ng US or even NATO. So they established an asymmetrical framework sa kanilang sa invasion ng Russia sa kanila. They developed their drone capacity. They created millions of drones, not only hundreds of thousands. And at the same time, mas lesser yung cost kumpara sa bibili sila ng hardware galing sa US or sa Kasi Europe. local manufacturing Talagang pabrika sila ng drones Di ba ngayon pwedeng ganun din ang gawin natin? Develop a drone industry? Agree ako doon, Sec. Actually, yun yung diskurso ngayon sa sa Armed Forces is hindi bibili ng drone How to establish a drone factory dito sa Pilipinas. So, balikan ko lang yung sagot ko kanina. We bought the BrahMos anti-ship missile. Kaya lang, that was in 2016 the decision. At that time, hindi pa ganun karami yung Coast Guard at yung militia. So ngayon, since medyo mahal yung BrahMos, pupunta tayo ganoon sa sinasabi mo, Sec. Drones kasi is cheaper. Drones is cheaper. So ang kumbaga, whatever yung bibilin ng armed forces, we should think in terms of yung number one, it must be a cheaper system para yung return for investment natin mas
mas pabor sa atin. Pangalawa, it should be attritable, meaning hindi ka na we need not go into very expensive weapon system, but rather yung marami. Mhm. Okay? Yung may critical mass ka, which is babalik tayo, drone nga yung solution doon Mhm. for asymmetric. Then we need to also look at yung laging sinosolve naman pero hindi ma-sustain yung cyber domain. Kasi correct. vulnerability sa atin yun It affects all yung systems natin kung hindi natin maisara yun. Pag di mo pa yung drone mo dahil sa cyber attack. Kaya nga, sir. Kaya kasi it might not have that much value if just have 1 or 2 batteries of anti-ship missiles or even 3 Brahmos. batteries of anti-ship missiles. Kasi ang usapan ngayon swarming the enemy. Kasi there's certain type of air to ground to air defenses. So if you just have a battery or 2, you need to overwhelm them, and that's where the drones come in. Yes. Tama naman tama Tsaka kailangan din natin Nemesis, yung sa US Marines na Nemesis na nasa norte na, no? Yung problema kasi, so ang problema kasi sa BrahMos, kasi yung in-acquire, nakita na namin ang problema natin, babalik tayo sa road network Mhm. So babalik tayo sa DPWH na problema, which is yung bibili nating yung tangke, kay tangke man yan o yung erector yung truck ng BrahMos. Mhm. Mahihirapan dumaan doon sa ating road network tsaka mga tulay. Oh, hindi kaya. Baka bumagsak pa yung tulay Oh, So, hindi kaya. kaya lang, ang habol natin doon yung range niya. Kasi 290 kilometers yun Yung binanggit mo, Manny, yung Nimis, it's much smaller. Pero mas nimble siya, mas madali siyang i-deploy. Tsaka hindi siya problematic logistics-wise i-move around, no? Oh, parang But ang trade-off noon yung range lang. At saka, parang syempre, 70 Admiral, a kilometers. missile system needs missiles. And missiles are expensive. Very expensive. Hindi naman pwedeng magpalipad ka ng missiles for the next 5 minutes. Ibig sabihin, dapat tuloy-tuloy yun No? So, Tama, sir. Kaya nga usapan ngayon, pag may conversation kami sa Armed Forces is, hindi pwedeng yung bibili ka ng equipment. Kailangan, inisip mo na rin yung supply chain. Kasama na yung supply chain sa planning mo. So parang kang bumili ng printer, bumili ka ng printer, tapos isa lang yung cartridge Isa ng na binili cartridge mo. mo. At some point, mauubos yun. Oh. Ang problema na ubos yung missile ng US sa Ukraine Sir, interesting India siya. naman yung BrahMos Sir, interesting sabi mo kanina, bumabalik tayo sa DPWH. Sa bagay, the BrahMos is supposed to be mobile, so it should be harder to track sana if it's able to move from place to place freely. Mabigat yun Oh, mabigat yun Oo. dalawa bang dalawa yung per Tatlo yung tube. 3 tubes per Parang alam ko, Manny, dalawa na lang kasi nga mabigat. Okay. Tatlo talaga design noon, parang ginawan dalawa kasi nga mabigat, hindi maka Okay. daan sa road networks natin. Mahirapan. Two tubes per Nung launcher, dinesign sir. namin yan kasi, dapat every 24 hours, lumilipat siya ng posisyon Mhm. Oo, kasi para hindi siya matrack down. Oo. Kaya lang, dahil nga doon sa road network, baka medyo challenging yung ganong concept ngayon. Tsaka yung Typhoon, nag-iisa lang. Ng US. Yung Typhoon kasi hindi atin yun Oo. Sa Amerika yun Kumbaga, Hindi nang binigay sa atin. Hindi nga, nila yun Hindi nang binigay sa atin Oo. Hanggang panood lang naman ata tayo dun Ano lang yun, display. Okay. Admiral, on a different note, anong tingin nyo dito sa statement ni Defense Senator Secretary. Robin Hood Padilla Yun. na magising naman daw tayo, na wala naman tayong mapapala na makikipag-away sa China. Kaya tigil na natin yung ganitong klaseng pagkikipag-away. O wag na natin pakinggan yung mga manimugato, no, na gusto makipag-away sa China. So anong tingin nyo dyan, Admiral, dito sa statement ng ating butihing senador?
Actually, minessage ko yung mga kaibigan ko sa Armed Forces. Sabi ko, kailan niyo ba tatanggalin yan sa reservist? Army nga pala yan, si ano, Kasi Lieutenant reservist Colonel. yan eh. So sabi ko, pag ganun yung ano niyan, pasok pa ba sa profile ng ideal reservist yung ganong ano? So yun yung sagot ko sa kumbaga, he wears the uniform pero iba yung takbo ng utak niya. Hindi natin kailangan ng gano'n eh sa ating sandatang lakas yung defeatist yung attitude. Kumbaga, Admiral, Tactical, nagkaroon tactical. na tayo ng National Security Advisor na pro-China eh. weather lang naman yan eh. Nice naman eh. Okay. Okay, Follow natin si Admiral. Oh, maraming salamat. The retired Maraming Philippine salamat. Navy Happy Rear New Year, Admiral Romel Admiral. Ong. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year, sir. You're watching Storcon on One News. Just need to take a break. We'll be right back. We've got development news and stories behind the headlines. Welcome back to Storicon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, One News Defense Editor and Pulitzer Prize winner Manuel Mogato, and our prized political pundit, the PPP. Ganyan Ronald natin Llamas. 4 piece, no? Oh, Prize Filipino Political Pundit. Filipino, F yun, di ba? Oh, hindi, PPP. P. 4 piece tayo. Filipino. Oh, 4 piece. Si 4 piece, 4 Tito piece. Ronald Llamas. Yeah. 4 piece daw, Ronald Llamas. Nakamit ka, Ronald. Makamut ka, mute. Sabi ko, di ba, pag Yan. price dapat may TF? Hindi naman. Yun yung price PRIZED. Oh. Ikaw, PRICED. Oo, price. Iba yung, iba yung presyo. Iba yung spelling. Oo. Ikaw naman, umasa ka pa. Okay na sana ako sa Iberico Ham. Iberico, ha? Mahal yun, mahal Oo, yun. Wala, parang, Spanish yun eh. Oo. Ikaw naman, doon ka lang sa Quiapo. Doon ka na lang sa Adelina, sa Mandaluyong. Oo, masyado ka naman demanding. Oo. Kaya ipasa natin nating mobile journalist. Biglang change topic eh. Ipasa natin nating mobile journal. Si Kyla Macantan for the post-New Year Revelry reporting. She reports us live from the Joseres Medical Center. Kyla, kamusta dyan? Happy New Year mga Bok. Happy New Sa Year. kabutihang palad, wala pa naman ulit na isusugod na malubha ang kalagayan no, dito sa JRRMMC. At sa kanilang latest update as of 4:30 PM ngayong araw, umabot na sa 76 yung naitalang fireworks-related injuries. Mas mababa naman ito kumpara noong nakaraang taon na sa mga oras na to nasa 112 na no, Oh, kung okay. tama Malaki, yung pagkakaalala ko dahil dito rin ako nagbantay last year. So mas mababa ngayon kumpara last year. Pero dito naman sa kaso natin kasi 55 sa ating mga biktima ay yung passive nga o yung ibig sabihin na damay lang sila, hindi sila yung mismong nagpaputok, pero sila pa yung naputokan. At 29 dito no ay mga minor. Sa datos nga dalawa yung kinailangang i-amputate yung daliri. At talagang mga minor itong dalawang ito. Pero bumuti naman na daw yung kanilang kalagayan kaya napalabas na. Pero sa ating pagbabantay no kanina mga pasado alas 8 naabutan natin isinugod naman yung mga may isang biktima ng pamamaril na sorry, natawa ako doon hindi nakakatawa. Pero may naisugod kanina, hindi siya related sa paputok, pero may victim tayo kanina ng shooting dito sa Binte. At ito naman ay nangyari kaninang umaga din sa kanilang barak. So isang security guard ito at matagal nakaalitan na raw niya yung suspect. So bukod doon sa mga victim ng paputok, merong ding ilang may magkahiwalay na dumating kanina, dalawa. Sila naman ay galing daw sa mga suntukan. So may mga minor injuries sila, nagpagamot. At meron din tayong mga senior at iba pang kapatid na nagpapa-check up naman para sa kanila mga non-communicable diseases. Pero sa ngayon, kung yung pagdating doon sa paputok, wala pa namang uling na isusugod. Yung huli natin ay isang 8 years old na bata at yung karamihan ng isinusugod kaninang umaga ay galing naman sa mga road crash incidents. Ay, Kayla, wala bang Maling mga mo ba ito, dadalang na naputulan din stroke ng dyan, daliri tsaka dati yan pero tumubo uli. inatake? Teka, nagkasabay kayong dalawa. Teka, tatanong ko lang kay Kayla kung may Naputulan din ng nadalang daliri dati, inatake. Tumubo uli. Kayong dalawang matatanda talaga. Isa-isa muna. Sino tasang kamay? O si Ronald. Oh, yeah. Hindi, sabi ko lang, si Manny Mogato, naputulan din ng daliri dati yan. Pero Wala, tumubo uli. ito.
No? Ano yung butike? Parang reptile. Ano yung butike? Regenerate. Oo. Nag-regenerate. Oh. Oo. Pero Kayla, may labang na sugod dyan na inatake sa puso, na stroke dahil sa Ako. pagkain ng medianoche. May tawag yan holiday heart syndrome. Oo. Yes, holiday heart syndrome. Sa kanina naman, simula nung nagbantay tayo, may mangilan-ngilan pero more on yung mga senior talaga na nanghihina na at may mga sakit kagaya ng asthma, syempre yung sa usok. Pero yung na-stroke, wala pa naman talaga. Yung isa kanina, na high blood daw, tapos meron na siyang previous surgery. So talagang yung iba may dinadamdam na, yung iba may mga karamdaman na nung dumating. Pero yung related sa yun nga yung sa holiday, wala pa naman kasi yung naging abala rin yung JRRMMC dahil nga nung umaga yung pagpatak ng pasado alas 8, talagang sunod-sunod yung ambulansyang pumapasok at yung mga pasyenteng dumarating. Pero more on yung mga na-aksidente dahil sa sobrang kalasingan, nagsi-self-accident. Kanina nga, makwento ka lang, no, meron tayong naabutan na talagang durog na yung kanyang mga daliri sa paa at napakalaki ng hiwa niya sa binti. Pero tumatawa siya. At dahil daw yun sa sobrang kalasingan, tinatanong ko nga siya, di niyo po ba nararamdaman yung sakit? Hindi daw. So yun yung mga ilan pang pinapaalala dahil syempre yung mga kapatid natin patuloy pa rin yung pagdiriwang ngayong araw at may mga ilan naman na nagbabalak pa or baka nagumamit or bumili ng paputok. Syempre yung paalala ng pamunuan, no, illegal man o legal natin makuha yung mabili nating paputok, lubha talagang delikado. Kaya mas mabuti na iwasan na lang at magkaraoke na lang para mas safe yung ating pagse-celebrate ngayong araw. Pero pag magkaraoke kasi, Kayla, nagbabalilan mga tao. wala namang tinamaan ng bala galing sa mga Yung ligaw. nagpapatok ng baril. Sa ligaw na bala, wala naman tayong naitala pa. Pero meron yung mga ligaw na galing sa paputok. Meron yung ilan na nasa loob ng bahay pero may nagpaputok. Siyempre, lalo dito sa Manila, no, yung mga residential talagang alam natin masisikip yung kanilang mga area. Kaya kapag ka nagpaputok sa labas, possible talaga na pumasok doon sa loob ng bahay. Yung ilan namang kapatid natin sa pulbura ng paputok, meron nga raw nagwawalis, pumasok sa mata. So bukod doon sa mga blast burn at doon sa dalawang inamputate, yung karamihan talaga ay eye injury talaga yung kanilang tinamo. Ayan. So, thanks for that report. Mobile Journal, Kayla Antan. O yan. Babala lang kasi sabi ni Kayla, kumanta na lang kayo ng karaoke. Ang mga Pilipino nagsasaksakan na rin dahil sa karaoke dahil hindi gusto yung mga... Sorotot. Lalo kung my way ang kakantay mo. Tsaka yung boses. Lalo pag my way ang kananta. Okay. Fireworks-related injuries pa rin. This time from the East Avenue Medical Center in Quezon City. We have Mobile Journal Jazz Perez there. Jazz, kamusta dyan sa East Avenue? Happy New Year mga Bok. Sa Happy ngayon New nga, Year. as of 3 p.m., meron na tayong naitalang 23 kaso ng firecracker-related incidents dito sa East Avenue Medical Center. Pero kung ikukumpara kanina, Bok, noong nagbantay tayo kaninang 8 a.m., 14 lang yung kaso. Tapos pagdating ng 12 p.m., tumaas naman siya sa 21. At ngayon namang as of 3 p.m. latest ay 23 na siya. So pagdating ng 3 p.m. ay konti na lang or dalawa na lang yung pumasok na bagong insidente ng firecracker-related incidents. At makwentuhan ko lang kayo mga Bok kung ano ba yung mga usual incidents dito. No? Ang unang pumasok na insidente dito before medianoche to kasi ang kanilang monitoring mga Bok is simula December 21 hanggang present. At yung unang naitalang kaso nila is saktong Pasko na 8-year-old na bata, natalsikan siya ng hindi pa natutukoy na paputok sa kanyang mata. So siya yung first case dito sa East Avenue Medical Center. At bago mag-medianoche, 7 cases yan. At after naman, ito na yung mga sumunod na dumagdag na 15 na kaso. At 11 dyan sa 23 na kaso ay mga minor de edad. Ang pinakabata, 4-year-old na batang babae. At ayon dun sa pagkakakwento sa atin kanina ng spokesperson ng EAMC, ay nagkaroon siya ng hearing loss pagkatapos niya marinig yung malakas na tunog ng paputok. Kaya naman nagpakonsulta sila kinaumagahan dito sa EAMC. At mga Bok, meron din naman tayo ditong mga cases na dahil sa mga puputok na ito, pinakamarami talaga dito dahil sa quities. Sumunod dyan, mga unidentified na klase ng paputok. Tapos meron din dito may biktima ng whistle bomb, fountain, lucis, at may nakita nga tayo kanina may naging biktima ng Good Vibe Philippines na nagtamo ng multiple injuries. Sa ngayon, hindi pa natin makuha yung update kung ano ba yung specifically yung mga
tinamaang parte sa kanya katawan ng Goodbye Philippines. So wala pa tayong nakukuhang update doon. Pero minor din itong naging biktima nito ng mga bok. Tapos pagdating naman dito sa iba pang incidents, meron tayo dito gunshot wound incident pero hindi pa siya classified na galing sa ligaw na bala dahil iniimbestigahan pa ng kapulisan kung kaso nga ba ito ng stray bullet. Pero sa ngayon ay hindi pa tayo kinaklasify na doon sa category na yon. And yun nga din mga bok, meron din tayong mga non-communicable diseases dito. Nasa 86 na yung pagdating sa stroke, mga bok. Ayan. Well, isang issue na malapit sa puso ni Manny Magato at parati yung tinatanong, mayroon ba diyang kaso ng holiday heart syndrome? Kumain ng Ayun mga lechon. bok. Kanina nakausap natin yung, nakapareham natin yung sa spokesperson dito ng EMC. Ang pagkakasabi niya kanina ay meron tayong mga na-stroke, 86, tapos naman yung sa acute coronary syndrome ay 11, tapos may 8 din tayong na-asthma. Pero itong data nito is as of 8 a.m. pa, wala pa tayong nakukuhang update. And tinatanong din natin kung ano ba yung usual ages ng mga na may kaso nito, pero wala din daw silang maibigay pa sa ngayon. Pero ang mga bok sabi nila sa amin kanina na kaya daw siguro nagkaroon ng mga cases ay hindi dahil medianoche lang kaya nagkaroon ng cases. Dahil nga ng mga nakaraang holiday like nagpasko at iba pang mga handaan ng Christmas party, possible daw kasi na talagang nagkataon lang na nung bagong taon, tsaka lumabas yung kanilang symptoms at naisugod dito sa EAMC. Pero paulit-ulit naman ng ating mga ospital na syempre mag-ingat pa rin sa ating mga kinakain at although holiday season ay napakahirap po magkasakit ay maisugod dito na dito pa magbabagong taon. Pero kanina nung nagbantay tayo dito, may mga dumadating na mga ambulansya, usually mga seniors, talaga yung mga isinusugod naming cases na nag-high blood or nahihirapang huminga, and upon assessment pa naman sila. Hanggang ngayon, hindi lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa loob, no? Pero ito yung mga kaso na nakita natin kanina. Sorry mga ayan, dito sa East Avenue Medical Center. Okay, salamat for the update, mobile journalist Jazz Paredes. Okay, thank you, Jazz. Ayan. Thank you. Happy New Year. At nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Wag Po. Ronald, naka-mute ka ata. Hindi pa tapos ang kainan. Yun lang. Hindi pa, oo. Oy, ikaw, May nadala kang lechon. Maghinay-hinay ka, ha? Ha? Dala ka naman sa Manila ng lechon. Marami pa akong kuratsa. Hindi, ako, lechon ang padala mo. Eh kaso pagdating dyan, malambot na. Oh, Eh di, ilagay sa air fryer. iniisip ko pa lang, paksiw. kasing bato ko. Crispy lechon na yun, hindi na yung lechon. Hindi, paksiw, Lechon paksiw. na yun. Lechon paksiw. Ay, paksiw meron. Oh, yan. Okay, mag-thank you na tayo sa ating mga tropa dyan. Si Raul Llamas, ang ating prized political Filipino pundit. Yan. 4-piece. 4-piece. At si Manny Magato, ang ating Pulitzer Prize winner. Yeah. 3-piece. Corny, no? Yan. Kasi So, deliver Happy tayo. New Year po. Happy New Year po. Happy New Year! Happy New Year! Behave kayo, ha? Wala nang putukan ngayong gabi. Join us again tomorrow at 4 p.m. for Storycon. I'm Ed Lingao, kapatid. We are One News, all sides, all time. Happy New Year! This is the Story Conference Group or the Storycon Group.